Magkano nga daw ba ang binigay kong pera o dowry kay Milan bago nga niya ako pakasalan at dalhin dito sa India? Sa video nga na ito ay magkwentuhan nga tayo tungkol sa sistemang ganito. Dahil nga tag-ulan na dito sa India, kaya naman ay hindi mo talaga mawari kung kailan nga mawawalan ng power. Buti na lang talaga guys at meron tayong inverter at dahil nga hindi makalabas ang anak ko ay pinapag-aral nga namin siya dito. Sobrang bilis nga ng panahon guys at parang halos 5 taon na nga kami mag-asawa ni Milan and marami pa rin nga yung mga bagong nanonood sa atin and ako curious kung magkano nga daw ba yung binigay kong pera kay Milan para nga pakasalan niya ako. Medyo naku-curious siguro kayo kung bakit kailangan magbigay ng pera. Dito kasi sa India guys ay meron silang kultura na kung tawagin nga ay dahej or dowry kung saan ang babae or family ng babae ay kailangan nga bilhin yung lalaki. It means kailangan nga nila magbigay ng property, sasakyan, house and lot, pera at nakadepende nga sa lalaki kung tatanggapin niya ba ito. Lalong-lalo na nga kung mayaman nga yung lalaki at mataas pa yung pinag-aralan. Magdedemand talaga yung pamilya ng lalaki ng napakaraming ginto. Meron na nga silang ginawang batas dito guys, pero marami pa rin talaga yung nagpa-practice. Yung iba kasing pamilya ng babae guys ay nangungutang pa talaga sila para lang maipakasal yung mga anak nila. Pero dito sa area nga namin ay hindi na nga uso yun. Kapag kasi nag-demand ka guys ay pwede nga silang mag-file ng police case sa'yo tapos ay kukuhanin ka dahil pinagbabawal nga ng batas. Pero yung mga parents nga ng mga kababaihan dito ay nagbibigay ng ginto para sa mga anak nila bilang security. The more na marami kang ginto na binigay sa pamilya ng lalaki, the more na mas maganda nga yung trato at value nila sa kanya. Kasi guys, yung ginto ng babae ay sa kanya lang yun hanggang sa mamatay nga siya. Kaya naman ay aalagaan talaga siya ng pamilya ng lalaki kung marami nga siyang baon-baon. Sa case ko naman guys, dahil foreigner nga ako, ay wala nga akong ni isang kusing na ginasto sa kasal namin. Wala nga akong ginto na binigay kay Mila. Dahil syempre naman no, ang dami ko na sinakripisyo para sa kanya. Tapos pagbabayarin niya pa ako ng ganun. Iniwan ko nga yung magandang trabaho ko sa Pilipinas, magandang future, tapos ay malalayo pa ako sa pamilya ko. Kaya naman nakakatuwa dahil kahit sobrang dami niyang na-receive na mga arranged marriage proposals ay hindi talaga niya tinanggap at pinili niya nga ako na wala mang maibigay sa kanya kundi sarili ko lang. Pero noong naging mag-asawa naman kami guys ay sobra-sobra pa ang naibigay ko sa kanya tsaka sa pamilya niya bilang mga ginto dahil nga pareho kaming nagtrabaho, pareho kaming nagsumikap. Ngayon binibiro nga nila ako na mas marami pa nga daw ang ginto ko kaysa sa ginto nila or sa mga bibigay na mga magiging ka-arranged marriage sana niya. Sobrang na-touch pa nga din ako sa sinabi ng binan kong lalaki dahil hindi nga daw nila kailangan ng pera, ginto at ari-arian. Kailangan nga daw nila ng mabait at responsableng daughter-in-law at hindi nga daw sila nagkamali dahil kung pinili nga daw nila yung ibang mga babae ay siguro laging away ang inaabot dito sa bahay. Pero dahil nga daw ay nagkaroon sila ng daughter-in-law na maunawain ay sobrang peaceful nga daw ng buhay nila. O diba? Talagang hindi na ako kakain guys dahil talagang maraming papuri ang binibigay nila sa akin. Charot. Kayo ba guys, sa palagay nyo, siguro isa iyon sa mga dahilan kung bakit ayaw nila ng mga babaeng anak dito, no? Kung kayo yung may anak na mga ipapakasal guys, meron ba kayong mga pinapabaon sa kanila or hinahayaan nyo lang sila na gumasto sa kasalan nila at sila mismo yung pupundar ng sarili nilang ari-arian?